Sinubukan ni Alice na umiwas kay Miguel. Pero panay pa rin ang pangungulit ng binata sa dalaga. Aminado siya sa kanyang sarili na mahal niya si Miguel. Pero sa tuwing isipin niya na sundin ang puso niya ay napapahinto siya at napapaisip. Ayaw niya masaktan at mahirapan si Miguel nang dahil sa kanya. Alam niyang hindi magiging madali ang lahat dahil sa estado ng buhay niya. Ayoko madamay pa si Miguel sa miserable ng buhay ko. Ayokong dumating ang panahon na bigla na lamang niya akong iwan kapag nakakita na siya na mas bagay sa kanya. Pero sa pagdaan ng araw ay hindi tumigil ang panliligaw si Miguel kay Alice. At kahit anong pagpipigil ng dalaga ay hindi niya maiwasang kiligin at isipin na bigyan siya ng pagkakataon na makapasok sa puso niya. Ngayon lamang siya nakaranas na mahalin at magmahal. Ang akala ni Alice noon ay wala na siyang pag-asa sa mundo ng pag-ibig. Pero eto ngayon, may lalaking handa magmahal sa kanya kahit sino pa siya. Gusto niyang isang tabi ang takot niya na kanya nadarama para maranasan ang magmahal. Baka ito na nga ang pag-asa na magpapabago sa buhay niya. Sir, pwede naman akong makasama niyo ngayong gabi. Kasi free ako ngayon. Malambing na saad ni Alice sa lalaking customer niya. Aalis na sana sila nang makita sila ni Miguel. Hey! Saan mo dadalhin ang girlfriend ko? Girlfriend? Nagtatakang tanong ng lalaki. Miguel, ano bang ginagawa mo dito? Aray ko naman. Wika pa ni Alice nang hilahin ni Miguel ang braso niya. Layuan mong girlfriend ko. Alam mo ba dahil sa ginagawa mo, pwede kitang ipapulis? Sandali nga lang pare. Sabi niya single siya, kaya pinatulan ko. Saka siya, girlfriend mo? Aba pare, mamili ka naman ng maayos. Mukha ka namang edukadong tao. Hindi bagay sa'yo ang ganyang klase ng babae. Mababa lamang sila. Kung gusto mo naman, ibigay mo na lamang siya sa akin pansamantala. Tapos, ikaw naman pagkatapos ko. Hindi na natapos ang lalaki ang sasabihin dahil isang malakas na suntok ang ginawa dito ni Miguel. Miguel, tama na, ano ba? Inis na wika ni Alice. Ano bang problema mo pare? Totoo naman ang sinasabi ko ah. Wala kang karapatan na sabihin ng ganyan si Alice. Sa susunod na makita kong pagmumukha mo na umaaligid sa nobya ko, umanda ka sa akin. Tara na nga Alice. Galit na hinila ni Miguel ang dalaga. Wala nang nagawa kundi sumunod na lamang si Alice sa sasakyan ng binata. Ano bang problema mo? Tinatanong mo ako kung anong problema ko? Ikaw ang problema ko, Alice. Nagagawang pang lumapit sa kusinong lalaki. Habang ako, halos mamuti na mata ko sa kahintay na kausapin mo ako. Ano bang nabibigay nila sa'yo? At kung bakit nagagawa mong kausapin sila? Magkano ba ang kailangan mo, Alice? Isang sampala dumapo sa pisngi ni Miguel. Iyan ang sinasabi ko sa'yo, Miguel. Kahit kailan, hindi mo ako maintindihan. Dahil wala ka sa lugar ko. Kaya ngayon pa lang, kung hindi na tayo magkaintindihan, ay mabuti pang layuan mo na lamang ako. Lubayan mo na ako, Miguel. Please, Alice. Intindihin mo sana ako. Ano ba? Buksan mo na ang pinto. Hindi, Alice. Hanggat hindi tayo nag-uusap maayos. Ano pa ba ang pag-uusapan natin? Hindi pa ba malinaw sa'yo na hindi tayo pwede? Mababa akong babae, Miguel. At hindi na babagay sa isang edukado at mayaman na lalaki na katulad mo. Naiiyak na wika ni Alice. Ganun ba yung kahalaga sa'yo? Ang katayuan natin sa buhay? Hindi ba enough na mahal kita at mahal mo rin ako, Alice? Hindi. Dahil ayokong dumating ka sa punto na may isip mo na hindi ako karapat-dapat sa'yo. Ayokong dumating sa puntong kung kailan sobrang mahal kita, saka mo ko iiwan. Kaya parang awa mo na, Miguel. Sabihin mo na lang kung anong gusto mo mangyari. Huwag mong paglaruan ang damdamin ko. Hanggat kaya ko pang kontrolin ang pag-ibig ko. Hanggat kaya ko pang sabihin sa sarili ko
na hindi tayo bagay sa isa't isa. Magsabi ka na, please. Anong gusto ko, Alice? Ikaw. Ikaw lang gusto ko. Hayaan mo naman ang sarili mong mahalin ako at pinapangako ko sa'yo na hindi ko sasayangin ang pagkakataon na yon. Alice, please. Subukan natin dalawa. Dahil handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Ang gusto ko lang ibigay mo sa akin ang buo. Ang pagmamahal at pagtitiwala mo sa akin. May mga pagkakataon na masasaktan kita. At hindi naman mawawala yun. Pero hindi kita iiwan. Hindi naman ako habol sa'yo kung hindi ako seryoso sa'yo, Alice. Buong puso na wika ni Miguel. Paano naman ang ibang tao, Miguel? Ang mga magulang mo. Anong sasabihin nila sa atin? Alice, ano ba? Wala akong pakialam sa kanila. Nasa tamang edad na ako at alam ko ang ginagawa ko. At ikaw ang mahalaga sa akin. Hindi na napigilang iyakapin ni Miguel ang dalaga. Sorry nga pala sa nasabi ko kanina. Okay lang yun. Sanay na ako. Pwede ba ako mag-request sa'yo na kapag sinabihan ka na kung ano, gawin mo yung ginawa mo sa akin? Huwag mo hayaan na ibaba nila ang pagkatao mo. Lumaban ka, okay? Dahil ayoko nang sasaktan ka, Alice. Mahal na mahal kita. Hindi na nakaiwas pa ang dalaga nang unti-unting lumapat ang labi ni Miguel sa labi niya. Buong puso niya itong tinugon. Mahal na mahal din kita, Miguel. At salamat dahil minahal mo ko at tinanggap mo ang pagkatao ko. Nang araw ding iyon, ay sinagot na nga ni Alice si Miguel. May takot siyang naramdaman, pero sinunod pa rin niya ang kagustuhan ng puso niya. Alam niya na sasabihin ng iba na masyadong maaga ang sa kanila ng binata. Pero ayaw na niyang pakawalan pa ang pagbabagong dumating sa buhay niya. At si Miguel, ang pagbabagong iyon. Tinuruan siya nitong mahalin at pahalagahan ang sarili niya na kahit kailan ay hindi niya naranasan. Nang dahil kay Miguel, ay umalis si Alice sa klase ng mundo ng trabaho niya. Gusto niya maging isang babae na may pagmamalaki niya sa iba. Pero naging mahirap ang lahat dahil naging mailap ang trabaho sa kanya. Buwan ang nakalipas bago siya nakahanap ng trabaho. Naging waitress siya sa isang maliit na restaurant. Hindi man ganong kalaki ang sahod niya, pero pinagkakasa niya yun at pasalamat siya dahil lagi nakasuporta ang binata sa kanya. Wow! Ang ganda naman dito, love. Ang ganda ng bahay. Kaninong bahay to, Miguel? Bahay namin to, Alice. Nakangiti na wika ni Miguel. Talaga, love? Ang yaman niyo naman talaga. Pero teka, anong ginagawa natin dito? Ipapakilala na kita kay mama. Teka nga, ngayon na ba? Sigurado ka? Hindi pa yata ang tamang panahon ngayon para gawin yan. Bakit naman hindi? Gusto na kitang ipakilala sa kanya, love. Saka huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Walang nagawa ang dalaga, kundi ang tumango na lamang. Pero andun pa din sa puso niya ang naramdamang kaba. Nag-doorbell si Miguel at ilang sandali pa ay bumukas na ang pinto. Mami, kumusta ka na po? Bungad ni Miguel sa kanyang ina. Mabuti naman naisipan mo pang dalawin ako, Miguel. Tila nagtatampo na saan ang kanyang ina. Sorry na, ma. Naging busy lang ako sa trabaho. Huwag ka na magtampo. Sabay halik sa pisngi ng kanyang ina. Sino siya? Mami, si Alice nga pala. Girlfriend ko. Alice si Mami. Masaya ang pakilala ni Miguel. Good morning po, ma'am. Tila nahihiya na wika ng dalaga. So, ikaw palang kinaumalingan ng anak ko. At bakit naman siya nandito sa bahay ko, Miguel? Gusto ko po siyang makilala mo, Mami. At bakit ko naman siya gustong makilala? Hindi rin naman magtatagal. Maghihiwalay rin kayo, di ba? Mami, please. Seryoso na wika ni Miguel. May mga naririnig na ako tungkol sa babaeng yan. May pinag-aralan ka naman, anak.
Bakit nagpapakibang ka sa ganyang klase ng babae? Masungit pa na wika ng kanyang ina. Mami naman, hindi mo ko naintindihan. Alam ko ang sinasabi ko, Miguel. Hindi ka ba nag-iisip? At naglakas loob ka ba na ipakilala sa akin ang babaeng yan? Ma'am, matagal na yun. At ibang Alice na ang nasa harapan ninyo. Pagtatanggol ng binata kay Alice, wala akong pakialam, Miguel. Dahil kahit anong gawin mo, yun pa din magiging tingin ko sa kanya. At ikaw na babae ka. Sa tingin mo hayaan kong makalapit ka sa anak ko? Kahit anong gawin mo, at kahit anong damit ang suot mo, ang tingin ko sa'yo, ay mababang klase ng babae. Ni wala kang ang pinag-aralan. Hindi ka nababagay sa anak ko. Kaya please lang, layuan mo na ang anak ko. Dahil kahit kailan, hindi kita matatanggap sa pamilya ko. Mami, tama na please! Hindi na nakayanan ni Alice ang emosyon na kanyang nadarama, kaya umiyak siyang tumakbo palayo sa bahay ng binata. Love, sandali! Pigil ni Miguel nang maabutan siya nito. Pasensya ka na kay Mami. Ganun lamang talaga siya pero alam ko matatanggap ka rin niya. Matatanggap? Sa tingin mo matatanggap niya ako? Kung paano niya ako laitin kanina. Pakiramdam ko, ako na ang pinakamasamang babae sa mundo. Pinamukha niya sa akin hindi ako bagay sa'yo. Umiiyak na saad ang dalaga. Huwag kang maniwala sa kanya, Alice. Ikaw ang mahal ko. At kapag nakita niya kung gaano natin kamahal ang isa't isa, magbabago rin si Mami. Tama na yan, Miguel! Gumising ka na nga! Gumising ka na sa realidad na kahit kailan, hindi ako bagay sa mundo mo. Na kahit kailan, hindi maalis sa akin ang pagiging isang mababang babae. Huwag kang martir, Miguel. Dahil masasaktan lamang tayong dalawa. Lalo na kapag pinagpatuloy natin to. Ano? Dahil lang sa sinabi ng aking ina, makikipaghiwalay ka sa akin? Hindi mo man lamang ba ako ipaglalaban, Alice? Para saan pa, Miguel? Alam mo sa sarili mo na hindi tayo nababagay sa isa't isa. At tama nga ang iyong ina na darating ang panahon na iiwan mo rin ako. Dahil may makikita ka pang mas nababagay sa'yo. Bakit ba ang baba ng tingin mo sa sarili mo, Alice? Dahil ba sa naging trabaho mo? Mahal kita, Alice. Hindi ba sapat yun? Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Ipaglalaban kita. Pero paano ko gagawin yun? Kung ikaw mismo, hindi mo kayang gawin yun para sa akin. Magising ka na nga sa katotohanan, Miguel. Hindi ako ang karapat-dapat na mahalin mo. Kaya habang kaya pa natin ang sakit, tapusin na natin ang lahat. Pero bago ko tanggapin ang lahat ng sinasabi mo, sana tanggapin mo muna kahit ganyang kaalis. Karapat-dapat ka pa rin mahalin. Mahalin mo ang sarili mo. Magtiwala ka sa sarili mo. At kahit iniwan mo na ako, hindi magbabago ang pagmamahal ko sa iyo. Umiiyak na saad ng binata. Alice, okay ka lang ba? Kanina ka pang umiiyak. Nag-aalalang wika ni Sofia sa kaibigan. Pasensya ka na, Sofia. Hindi ka tuloy nakapagtrabaho ng dahil sa akin. Okay lang ako. Sige na. Sigurado ka ba? Halos mawala na ang mata mo sa kakaiyak. Saka tumigil na ako sa ginagawa natin. Sa klase ng trabaho natin, Alice. Ha? Nagtatakang tanong ni Alice. Kasi may bago na akong nobyo. At magtatrabaho na ako bilang sales lady sa isang mall. Buti nga nakatapos ako ng high school. Kaya natanggap ako doon. Masayang saad ni Sofia. Buti ka pa. Masaya ako para sa'yo, Sofia. Pero ako, hindi ako masaya para sa'yo, Alice. Lalo na, at nakikita ko na sasaktan ka. Ganun talaga kapag tanggap mo na ang katotohanan na hindi kayo para sa isa't isa ng taong mahal mo. Alam mo, ikaw lang naman nagsasabi ng ganyan. Pasalamat ka pa nga dahil meron ka mabait na nobyo at mapagmahal. Lagi kang tinutulungan sa mga problema mo. At higit sa lahat, mahal niyo ang isa't isa. Pero hindi naman pwede na maging kami lang ang mahalaga, di ba?
Importante din yung sasabihin ng iba tungkol sa amin. At hindi kami magiging masaya dahil sa akin. Dahil eto lang ako isang mababang babae at walang pinag-aralan. Paano nga naman kami magiging masaya, di ba? Alice, minsan ko lamang ito sasabihin sa'yo. Kaya makinig kang mabuti. Alam mo, kalimutan mo na yung nakaraan mo. Oras na para magsimula kayo ng bago. Hindi naman ibig sabihin na ganun ka dati. Wala ka ng karapatang maging masaya, di ba? Ang mahalaga naman ngayon, yung sinusubukan mong bago. Saka kailangan mo tanggapin ng mundo, puno ng mga tao mapanghusga. Huwag mo na lamang silang pansinin. Pero nasaktan ko na si Miguel, Sofia. Hindi ko na siya mababalik sa akin. Umiiyak pa rin na wika ng dalaga. Alice naman. Hanggat may pagmamahal, may pag-asa. Kaya huwag ka na nga umiyak dyan. Ipaglaban mo ang taong mahal na mahal ka at mahal mo rin. Sige na, tumayo ka na at harapin mo na si Miguel. Nakangiti na sa atin, Sofia. Salamat, Sofia. Pero hindi pa siguro ito ang tamang panahon para sa amin. Kailangan ko munang ayusin ang sarili ko bago ko siya harapin ulit. Naintindihan kita, Alice. Basta lagi mong tatandaan na nandito lang ako, na kaibigan mo ko. Umiiyak na niyakap ni Alice si Sofia. Nagpapasalamat siya dahil nakilala niya ito at naging tunay na kaibigan para sa kanya. Masakit man para kay Alice, pero napagpasya niya na layuan muna si Miguel. Hindi yung para sa binata, kundi para sa kanyang sarili. Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho sa restaurant para makaipon. Mahirap, pero kinaya ng dalaga. Hindi naman nagtagal, ay pumasok siya sa isang alternative learning program. Libre lamang iyon, kaya hindi na niya pinalagpas ang pagkakataon. Dahil gusto pa rin niya makapagtapos ng pag-aaral, nang sa ganun, imimipakita siyang karangalan sa iba. Sa loob ng 1 taon, ay umikot ang buhay niya sa pag-aaral at pagtatrabaho. Gusto niyang ipakita sa lahat na kahit gano'n ang buhay niya dati, kaya niya pa rin magbago. Pero sa kabila ng lahat, ay hindi nawala sa puso niya si Miguel. Mahal na mahal pa rin niya ang binata. Ilang beses na rin niyang tinangka na kausapin ang binata, pero naunahan siya ng kaba at takot na baka kapag lumapit siya sa binata, ay malaman niya na meron na itong ibang babaeng minamahal. Pero sabi nga ni Sofia sa kanya, ilabay niya kung anong sinasabi ng puso niya at yun ang gagawin niya ngayon. Ang ipaglaban ang pagmamahal niya para kay Miguel. Lalapitan ko ba siya? Baka ipagtabuyan niya ako. Hindi. Kaya ko to. Kaya mo to, Alice. Aniya sa kanyang sarili. Alice? Miguel? Anong ginagawa mo dito, Alice? Ha? Gusto sana kitang makausap, Miguel. Tungkol sa ating dalawa. Pero mukhang busy ka, kaya alis na muna ako. Lalakad na sana siya palayo nang tawagin siya ng binata. Alice, saan ka pupunta? Kumain ka na ba? Kain muna tayo? Sige. Naiyang saad ng dalaga. Kumusta ka na, Miguel? Okay naman. Medyo pagod dahil may bago kami project na gagawin. Ikaw, kumusta ka na, Alice? Okay lang din. Working student ako ngayon. Talaga? Nag-aaral ka na ngayon? Good for you, Alice. Hindi mo alam kung gaano ako ka-proud sa'yo. Masayang wika ni Miguel. Salamat. Ang totoo, kapag nakapasa ako sa exam, makakapagtapos na ako ng high school. Magtatrabaho muna ako ulit. Para kapag nakaipon ako, papasok naman ako ng college. Ano nga palang course ang kukunin mo? HRM sana. Kahit vocational lamang. Para kahit paano, may makuha kong maayos sa trabaho. Masaya ako para sa'yo, Alice. Unti-unti mo na natutupad ang mga pangarap mo. Biglang nagseryoso ang binata. Alice, aaminin ko sa'yo na hindi pa din nagbabago ang pag-ibig ko para sa'yo.
Ikaw pa din ang mahal ko at gusto kong makasama sa buhay at maging ina ng mga magiging anak natin. Miguel, kung pagbibigyan mo sana ako ng isa pang pagkakataon, ako dapat magsabi niyan, Miguel. Ang dami kong pagkukulang sa relasyon natin dalawa. Nasaktan kita at iniwan hindi man lang nilaban. Sorry kung nagpasya akong pabigla-bigla. Pero kahit kailan, hindi ka nawala sa puso ko. Ikaw lang lalaking minamahal ko. Andito talaga ako para kausapin ka. Para humingi ng pagkakataon na ipakita at paramdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Handa na ako sa lahat, Miguel. Handa na ako ilaban kung anong sinisigaw ng puso ko. Mahal na mahal kita, Miguel. Hindi napigilan ni Miguel ang mapaiyak na sandaling iyon. Napakasaya niya dahil sa wakas ay natapos na ang paghihintay niya. Mapapasa kanya na ang babaeng pinakamamahal niya. Hindi ka magsisisi, Alice. Dahil pinapangako ko sa'yo, magiging masaya ka sa piling ko. Isang halikang ginawad ni Miguel sa dalaga na buong puso naman itong tinugon. Makalipas pa ang ilang taon, ay masaya na nagsasama sina Alice at Miguel. Kasal na rin sila at may isa ng napakabibong anak na lalaki, si Sandro Miguel San Jose. Natanggap na rin ng mami ni Miguel si Alice bilang manugang nito. Lalo na at mahal na mahal ito nag-iisang apo na si Sandro. Nakapagtapos na rin si Alice sa kanyang pag-aaral at ngayon ay namamahala na siya ng isang malaki at kilalang restaurant, ang Alice Cafe Restaurant. Wala na nga mahiling pa mag-asawa sapagkat buo at masaya na ang kanilang pagsasama. Hindi man naging madali sa kanilang hamon ng buhay na kanilang pinagdaanan at madami mang pagsubok ang dumaan sa kanila. Pero sa huli, pag-ibig pa din nila sa isa't isa ang nagpatunay na kahit anong estado sa buhay ay makakaya mong lahat basta tunay at wagas ang pagmamahal ninyo sa isa't isa. Gaya ng kwento ni na Alice at Miguel. Sila ang patunay na hindi hadlang ang yaman at hirap para patunayan nila sa lahat ang pag-ibig nila sa isa't isa. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana po ay muli ninyo akong samahan sa isa na namang kwento ng pag-ibig na handa kong ihandog sa inyo. Maraming salamat po.